kasunod ng naunang bahagi. Ngunit sa sandaling ito, isang lubid na ipinatawag ni Chinyu ang mahigpit na gumapos sa kanya. Ano? Siya ay lubos na nataranta. Thap lang. Ano pang hinihintay mo? Agad na sumugod si Thap lang at walang awang pinagsusuntok ito. Ito ay para kay Matandang Ho. Ito ay para kay Tam lang. Ito ay para kay That lang. Ito ay para kay Chu Ngu. Ito ay para kay Thap That. At ito ay para sa aking sarili. Sa sandaling ito, siya'y bagbog sarado na at nakahandusay sa lupa. Napakagago ko. Dapat napansin ko agad na hindi mo ako patatawarin. Ngunit akala mo ba nanalo ka na? Hindi pa. Mayroon pa akong anak na lalaki. Maghihiganti siya para sa akin. Papatayin niya kayong lahat. Haha. At tuluyan nang tinapos ni Thap lang ang kanyang buhay. Mga kasama, naipaghiganti ko na kayo. Tara na, tawag ni Chinyu. Lumipat ang eksena sa grupo ni Homan. Nang malaman ng lahat, tumulo ang kanyang mga luha. Ganito pala kalaking sakuna ang sinapit ng ating pamilya Chin. Mabuti na lang at nandito pa ang batang maestro, Sa sandaling iyon, kara-rating lang din ni na Chinyu. Batang maestro, Thap lang, yumukod si Homan. Bumabati si Homan sa batang maestro. Matandang Ho, napatay ko na ang pinuno ng Tanfong Nation. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Tumayo ka, Matandang Ho. Maraming salamat, batang maestro, sa wakas. Naipaghiganti na rin ang ating pagkakautang na dugo. Hindi pa. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay hindi pa nagpapakita. Ayon sa sinabi ng pinuno ng Tanfong Nation, may kinalaman ito sa maharlikang pamilya ng Haunawet Nation. Haunawet Nation, hindi ba't? Tama ka, malapit na nating malaman ang katotohanan. Batang maestro, payagan niyo po akong sumama sa inyo. May mas mahalaga akong kailangan ipagawa sa inyo. Utos lang po kayo, batang maestro. Kung ang pamilya Chin ay may natitira pang sangay ng dugo, at iyon ay kayo, tiyak na hindi mawawala ang pamilya Chin ng Shenjian Dynasty. But Fong Don, Wind-Splitting Battalion. Makinig sa aking utos. Iniuutos ko sa inyong bumalik sa Shenjian Dynasty at muling itatag ang pamilya Chin. Opo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Ama, Human, tiyak kong muling itatayo ko ang karangalan ng Batfong Don tulad ng dati. Makalipas ang 2 buwan, sa lungsod ng Haunawet, narating na rin ng grupo ni Chinyu ang lugar. Wow, ang laki pala ng lungsod ng Haunawet. Napakasagana, bulalas ng mga kasamang babae. Bigla, isang maningning na liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Sinundan ng pagdaan ng isang gintong dragon. Iyon ang kakaibang babae ng Haunawet, Hao Guaino. Sakay ng gintong dragon ay isang napakagandang babae, si Zuan Yuan Haoyu. Ang kakaibang babae ng Haunawet, mula sa maharlikang pamilya ng Haunawet. Hoy, kapatid, sabi ng isang lalaki, si Danyan. Ang kakaibang babae ng Haunawet ang pangalawa sa 4 na dakilang kagandahan dito sa ating lungsod ng Haunawet. Hindi mabilang na mga martial artist ang naghahangad na mapalapit sa kanya. Payo ko lang, kuya, sumuko ka na. Sa itsura mong iyan, halatang galing ka lang sa maliit na bansa. Hindi masama ang cultivation mo. Nasa Face Wonder Realm ka na pala. Pero ang puwersang nasa likod mo, malamang malayo pa. Ginoo, paano mo na lamang galing ako sa maliit na bansa? Tingnan mo sila. Itinuro niya ang isang grupo na kara-rating lang. Ganyan ang itsura ng mga galing sa malaking bansa. Ginoo, sabi mo pangalawa lang ang kakaibang babae ng Haunawet. Sino kung ganoon ang una? Mukhang nakahanap ng kakwentuhan si Sito Jengwo. Halika, sumama kayo sa akin sa loob ng lungsod. Ikukwento ko sa inyo. Hindi dapat ipagpaliban ang mahahalagang bagay. Tara na. Magkaakbay na masayang naglakad ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa isang restaurant. Ginoong Dan, dumating na naman po kayo, salubong ng tagapagsilbi. Gaya ng dati, maglabas ka ng masarap na alak at pagkain. Opo. Nang makaupo na ang lahat sa mesa, ako si Sito Jengwo. Mula sa Chan Dynasty.
Pamilyang Sito, sabi ni Danyan. Hindi dapat banggitin. Hindi dapat banggitin. Mukhang nabulag ako. Bagamat hindi malaki ang Chan Dynasty. Ang pamilyang Sito ninyo ay isang puwersang hindi basta-basta. Sige na, sa mahalagang usapan na tayo. Pakilala mo na sa akin ang 4 na dakilang kagandahan ng lungsod ng Haunawet. Sige, sige. Ang 4 na dakilang kagandahan ng lungsod ng Haunawet. Simula sa pang-4, sila ay ang sect master ng Shenlian sect. Si Wei Yiren, tinaguri ang henyo ng Vancy Refinement. Pangatlo ay ang Fierce Maiden ng Haunawet Langting. Si Tuo Bayanyan, isa siyang napakakakaibang babae. Narito na po ang pagkain, pumasok ang tagapagsilbi. Kasunod ang isang binata. Oh, hindi ba tiyan ang 4 prinsipe, sabi ni Danyan. Ang kakarampot na yaman ng pamilya mo. Mauubos mo rin agad, sigaw ng 4 prinsipe, Zuan Yuanyi. Kung mag-iimbita ka man lang ng kainan, dapat iyong mga may matibay na suporta. Mukhang hindi kami iyon. Kamot ulong sabi ni Sito Zhengwu. Kung ganoon, ano po ang maipaglilingkod ko sa 4 prinsipe, tanong ni Danyan. Nakabalik na ang aking kapatid na babae, ate. Gusto kong kunin ang iyong Divine Mechanism 100 Changes para iregalo sa kanya. Inilabas niya ang isang storage ring at ibinigay kay Danyan. Isa pa. Natatandaan kong mayroon ka pang Desolate Beast. Gusto ko rin iyon. Bukas ay kaarawan ni Yan. Gusto ko itong iregalo sa kanya. 4 prinsipe. Ang Divine Mechanism 100 Changes ay maaari. Pero ang Desolate Beast, napakaailap nito. Nakakulong na ito sa amin ng halos 100 taon. Wala pang sino mang nakakapagpaamo rito. Ihanda mo lang. Huwag ka nang mag-alala sa iba pa. Bago sumapit ang bukas, gusto kong makita ang mga iyon. Ang lalaki kanina ay mula sa maharlikang pamilya ng Haunawet, tanong ni Qin Yu kay Danyan. Oo, siya ang 4 prinsipe ng maharlikang pamilya ng Haunawet, si Zuan Yuanyi. Napakataas ng kanyang talento sa cultivation. 25 taong gulang pa lang siya ngayong taon pero nasa 5 antas na ng Face Wonder Realm. Posibleng bago siya mag-30 ay makaabot na siya sa Void Shattering Realm. Hindi lang iyon. Nakapasok na rin si Zuan Yuanyi sa Great Wilderness at tila nakakuha ng mga espesyal na pagkakataon. Noong nakaraang taon, nasa 4 na antas pa lang siya ng Face Wonder pero natalo na niya ang nasa 7 antas. Ngayon, malamang kahit ang 9 na antas ng Face Wonder ay hindi na makakahadlang sa kanya. Ganyang talento, sa lungsod ng Haunawet, ayos na rin, di ba? Pero hanggang doon lang, tama ba, kapatid na Qin? Matandang Dan, sino nga pala ang numero 1, tanong ni Qin Yu. Ang nangunguna ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Ano? Napatalsik ni Sito Zhengwu ang iniinom sa mukha ni Danyan. Nagalit si Danyan at sumigaw. Anong ibig mong sabihin? Tingin mo ba nagbibiro ako? Alam kong hindi ka naniniwala. Ganito na lang. Simula ngayon, tumuloy kayo sa bahay ko. Ipapakita ko sa iyo. Kung gayon, mas mabuting sumunod na lang. Sabi ni Qin Yu. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Danyan ang lahat sa tahanan ng pamilyang Dan. Narito na tayo. Ito ang bahay ko. Tuloy kayo. Sa harap nila ay isang medyo luma ng tahanan. Matandang Dan. Itong malaking bahay, matagal nang hindi naayos. Huwag sana kayong matawa. Siyempre hindi. Biglang may umugang na malakas na ungol mula sa loob. Iyon ang Desolate Beast. Huwag kayong matakot. Matandang Dan. Maaari ko bang makita ang Desolate Beast na iyon? Tanong ni Qin Yu. Siyempre naman. Sumunod ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali, sa isang kuweba sa likod bahay, napakabangis ng aura. Tunay ngang isang marahas na halimaw. Ang aura ng Desolate Beast na ito ay napakarahas. Kung hindi sapat ang cultivation ninyo, magugulo ang spiritual energy sa inyong katawan. Mas mabuting umalis muna kayo. Ay, pasensya na. Hindi ko naisip iyon. Sabi ni Danyan. Xiao Zuzi, ihatid mo muna sila sa labas. Ayusin mo ang kanilang tutuluyan. At asikasuhin mong mabuti. Opo.
Binuksan ni Danyan ang selyo. Isang napakarahas na desolate beast ang lumitaw at umungol. Napakabangis ng nilalang na ito. Nahuli ito ng aming mga ninuno at ikinulong dito ng ilang daang taon na. Nitong mga nakaraang taon, sinubukan namin ang ilang paraan para alisin ang marahas na aura sa katawan nito. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ay nabigo. Hindi lang iyon. Sa paglipas ng panahon, patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan nito. Tanging ang pamilyang Dan lang. Dahil sa aming kaalaman sa mga talisman at mga pamamaraan ng pagkulong. Ang nakakagapos dito sa lugar na ito. Sa sandaling ito, lumapit si Chinyu rito. Bilang isang desolate beast, nakakulong ng ganito. Puno ng galit at puot ang iyong puso. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyan. Matandang Dan, maaari mo bang ibigay sa akin ang desolate beast na ito? Iyon, mukhang hindi pwede. Kung pera ang problema, huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang ang presyo. Hindi pera ang problema. Ito ang bagay na gusto ng ikatlong prinsipe. Kung ibibigay ko ito sa inyo, baka hindi ko makayanan ang kahihinatnan. Kapatid na Chin. Tama si kapatid na Dan, sabi ni Sito Jengwo. Kung gusto mo talaga, kailangan mong kausapin ang ikatlong prinsipe. Kung ganoon, kakausapin ko ang ikatlong prinsipe, sabi ni Chinyu. Oo nga pala, matandang Dan. Kamusta na ang iyong kapatid na babae? Ay, muntik ko nang makalimutan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo. Bigla, mula sa di kalayuan, dalawang babae ang papalapit. Ito ba ang lugar kung saan ikinukulong ng pamilyang Dan ang desolate beast? Yan. Siguradong magugustuhan mo ang desolate beast na ito. Ang pagdating ng dalawang babae ay ikinagulat ng lahat. Kuya, nakabalik ka na pala. Sino sila? Tanong ni Dan Shuiying. Sila ang mga bagong kaibigan na nakilala ko. Ito si Sito Jengwo. At ito si Chinyu. Ito ang kapatid ko, si Dan Shuiying. At ang kasama niya, na ipakilala ko na kanina, si Tuo Bayanyan. Hindi masama, isang walang kapantay na kagandahan. Tunay ngang hindi masama, lumapit si Sito Jengwo kay Yanyan. Gusto mo bang magkaroon tayo ng isang masayang gabi? Lumapit siya na may pagnanasa. Tumahimik ka. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Kapag nagsalita ka pa ulit ng bastos sa akin, papatayin kita. Napakatinik na dalaga. Gusto ko iyan. Teka. Hindi naman ganyang klaseng tao si Sito Jengwo, awat ni Danyan. Oo nga pala, binibining Yanyan. Bakit kayo naparito ngayon? Kuya, bukas ay kaarawan ni Yanyan. Kaya gusto kong iregalo sa kanya ang desolate beast na ito. Ano? Nanlaki ang bibig ni Danyan. Kuya, anong ibig mong sabihin? Kapatid na Dan, kung hindi po pwede, hindi ko po ipipilit, sabi ni Yanyan. Anong hindi pwede? Naging mainit na kalakal na pala itong desolate beast. Sabi ni Chinyu. Hindi ko na ililihim sa inyo. Sabi ni Danyan. Kanina lang, tinukoy ng ikatlong prinsipe ang desolate beast na ito. Sinabing gusto niyang iregalo sa iyo. Ang lalaking iyon na naman, sabi ni Yanyan. Kapatid na Dan, huwag mong ibenta sa kanya. Ibenta mo na lang sa akin ng direkta. Sabihin mo ang presyo. Nang makita ito, lumapit si Chinyu. Binibining Tuo ba? Maaari mo bang ipaubaya sa akin ang desolate beast na ito? Siyempre naman. Kung matatalo mo ako, ang desolate beast na ito ay ipapaubaya ko sa iyo. Sagot ni Yanyan. Paano mo gustong maglaban? Tanong ni Chinyu. Kung pareho nating layunin ang desolate beast na ito, bakit hindi natin subukan kung sino ang makakapagpaamo rito? Sige, gawin natin ang sinabi mo. Kapatid na Chin. Sigurado nang talo ka sa laban na ito. Bulong ni Sito Jengwo. Pagdating sa pagpapaamo ng desolate beast, sa buong mundo, mabibilang lang sa daliri ang makakatalo kay Yanyan. Kung mabibilang sa daliri, ibig sabihin may posibilidad pa ako. Sagot ni Chinyu. Marahil, ang makakatalo sa kanya ay ako. Hinahangaan ko ang iyong tiwala sa sarili. Sabi ni Dan Shuiying. Pero siguradong hindi matatalo si Yanyan.
Nasa kanya ang hindi mabilang na mga pamamaraan ng pagpapaamo ng Desolate Beast na minana pa sa pamilya. Kung talento lang ang pag-uusapan, sa loob ng 100,000 taon, marahil walang makakapantay sa kanya. At saka, si Yan Yan ay pinalaki ng mga Desolate Beast. Pinalaki ng Desolate Beast, gulat na sabi ni Sito Jengwo. Tama, pinalaki ako ng mga Desolate Beast, sabi ni Yan Yan. Kaya, kapatid na Chin, para maging patas, mauna ka na. Sige, mauna ka na. Kapag nagtagumpay ako, wala ka ng pagkakataon, sabi ni Chin Yu kay Yan Yan. Lumapit si Yan Yan sa Desolate Beast. Sa sandaling iyon, walang tigil sa pag-ungol ang halimaw. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Naglabas siya ng isang bote ng gamot at binuksan ito. Ang amoy ng gamot ay direktang pumasok sa ilong ng Desolate Beast. Dahan-dahan itong kumalma. Alam kong nakakulong ka rito. Puno ng galit at sama ng loob ang puso mo. Pero maniwala ka sa akin. Ililigtas kita. Mula pagkabata, pinalaki ako ng mga Desolate Beast. Naniniwala akong nararamdaman mo ang aura sa aking katawan. Tama ba? Handa ka bang sumama sa akin? Pagkatapos, gumamit siya ng isang patak ng kanyang dugo. Mula ngayon, ang buhay ko at buhay mo ay magiging isa. Inihagis niya ang patak ng dugo papunta sa bibig ng Desolate Beast. Mukhang tapos na, sabi ni Sito Jengwo. Hay, walang kasaya-saya. Ngunit sa kabilang banda, isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chin Yu. Pagkatapos, tinawag niya si Yazi. Yazi, nasa iyo na ang lahat. Biglang nagpakawala ng makapangyarihang presensya si Yazi, na labis na ikinatakot ng Desolate Beast. Dahilan para mahulog nito ang patak ng dugo ng kontrata kay Yan Yan. Ano ito? Chin Yu, anong ginawa mo? Gulat na tanong ni Yan Yan. Sasama ka ba sa akin? Mariing tanong ni Chin Yu. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Yazi ang ulo ng Desolate Beast at itinaas ito. Sa isang iglap, sumuko ang Desolate Beast. Mukhang akin na ang Desolate Beast na ito. Kapatid, ang galing mo, papuring tapik ni Sito Jengwo. Talo ako, sabi ni Yan Yan. Ang sining ng pagpapaamo ng hayop na lagi kong ipinagmamalaki ay natalo sa iyong mga kamay. Gayunpaman, naku curious din ako. Anong paraan ang ginamit mo? Bakit hindi ko man lang naramdaman? Hindi maaaring ipaalam ang mga lihim ng langit. Sagot ni Chin Yu. Kapatid na Chin Yu, saludo ako sa iyo. Bukas ang kaarawan ko. Maaari ka bang dumalo? Dahil nag-imbita si Binibining Yan Yan. Siyempre hindi ako tatanggi. Mabuti kung ganoon. Bukas, hihintayin kita sa aking tahanan. Ginoong Chin, Shui Ying, kapatid na Dan, mauuna na ako. Umalis si Yan Yan. Hoy, hoy, hindi ka man lang nagpaalam sa akin, sigaw ni Sito Jengwo. Pagkatapos ay sumigaw si Yan Yan. Lumayas ka. Oh, ito ba ang pakiramdam ng pag-ibig sa unang tingin? Napailing na lang si Chin Yu. Binabati kita, kapatid na Chin. Hindi na maaga. Magpahinga ka na ng maaga. Bukas, tiyak na may matinding laban na mapapanood. Matinding laban? Tanong ni Chin Yu. Malalaman mo bukas. Haha. Kinabukasan. Sa tahanan nito o ba Yan Yan? Sa sandaling ito, nakikipag-inuman si Yan Yan sa mga bisita. Ganyan lang hindi na ninyo kaya. Bangon. Inom pa. Pumasok na rin ang grupo ni Chin Yu. Matinding laban, ito lang pala yun, walang magawang sabi ni Chin Yu. Kapatid na Chin, bakit ngayon ka lang dumating? Halika, samahan mo kaming uminom, sabi ni Yan Yan. Halika, iinom ako para sa iyo. Lumapit din ang ikatlong prinsipe at naglabas ng regalo. Yan Yan, ito ay maliit kong alaala. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Wala akong interes, malamig na sagot ni Yan Yan. Ito ang soul controlling incense, na itinago ng aking ama sa imbakan sa loob ng maraming taon. Napakahalaga nito para sa landas ng Beast Tamang. Biglang may nag-anunsyo, ang banal na babae ng Hao Nuet, Hao Yushengnu. Dumating na, kapatid na Yan Yan, matagal na tayong hindi nagkita. Ang iyong aura ay lalong nagiging magiting, sabi ni Zuan Yuan Haoyu.
Ate Hao-yu, napakagaling mo talagang magsalita. Nagmamadali akong pumunta kaya hindi ako nakapaghanda ng regalo. Huwag mo sana akong sisihin. Kapatid, Ate Hao-yu, ang makarating ka lang ay labis ko nang ikinagagalak. Ano pa't kailangan ng regalo? Oo nga pala, hayaan mong ipakilala ko sa iyo. Ito ang mga bagong kaibigan na nakilala ko. Ito si Chinyu, mula sa Chon Dynasty. Nang marinig ang pangalang Chinyu, bahagya siyang nagulat ngunit mabilis na nag-ayos ng sarili. Pagbati, Ginoong Chin. Ito si Sito Jengwo ng pamilyang Sito. Ang iba pa ay mula sa Sacred Heart Palace. Matagal ko nang naririnig ang banal na babae ng Haunuet. Tunay ngang karapat-dapat sa pangalan. Sabi ni Chinyu, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili mula sa simula. Ako si Chinyu, ng pamilya Qin ng Shenjian Dynasty. At isa ring miyembro ng Batfongdon, Wind-Splitting Battalion. Ginoong Qin, tunay kang ang isang pambihirang talento. Ngunit mayroon pa akong gagawin ngayon. Kaya kailangan ko ng mauna. Ate, may mas mahalaga ka pa bang gagawin kaysa sa kaarawan ni Yan? Tanong ng ikatlong prinsipe. Ngunit isang tingin lang mula kay Hao-yu ay sapat na para manahimik at matakot ang ikatlong prinsipe. Ate Hao-yu, gaano man ka bala sa trabaho, alagaan mo pa rin ang iyong sarili. Ikaw din, kapatid na Yan, mag-ingat ka. Mabilis na umalis si Hao-yu. Sa sandaling iyon, bumaling ang ikatlong prinsipe kay Chinyu. Ikaw ba ay mula sa pamilya Qin ng Shenjian Dynasty o mula sa Batfongdon? Oo, bakit? Kung gayon, tunay nga tayong magkapatid at magkaibigan. Hindi magkakakilala kung hindi nag-away. Ako at ang Batfongdon ay may malapit na ugnayan. O, gaano kalapit ang ugnayan mo sa Batfongdon? Ngayon ay kaarawan ni Yan. Samahan mo akong uminom hanggang malasing tayo. Tungkol naman sa kung gaano kalapit ang ugnayan, sasabihin ko sa iyo mamaya. Umupo silang dalawa sa handaan. Kayo ba ay narito rin para lumahok sa kompetisyon? Tanong ni Sito Jengwo sa ibang bisita. Tama, ang makipaglaban sa mga martial artist ng 8 dakilang dinastiya ay tunay na kahanga-hanga. Gusto ko ring pumunta, sabi ng ikatlong prinsipe. Ngunit sa maharlikang pamilya ng Haunuet, tanging ang aking ate at ang ika-9 na kapatid lang ang may sapat na kwalifikasyon. Hay, huwag na nating pag-usapan iyan. Kung nais ninyong sumali sa kompetisyon, nagkataong may alam akong ilang impormasyon tungkol sa ibang mga kalahok. Bakit hindi ko sabihin sa inyo? Mabuti iyan. Kung sasabihin ko ng prangka, base sa inyong cultivation, kahit malaman ninyo ang impormasyong ito, baka hindi rin makatulong. Hoy, 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 huwag mo kaming maliitin, sigaw ng isa sa mga kasama ni Chinyu, likely Yetong. Ituring na lang ninyo itong paunang pagtatasa sa mga anak ng langit, mula sa mga dakilang dinastiya. Sabi ng ikatlong prinsipe, hindi mabilang ang mga henyo ng 8 dakilang dinastiya. Ngunit may 3 tao na kailangang bigyang pansin. Sila marahil ang nakatakdang top 3 sa kompetisyong ito. Siguro alam ninyo na ang cultivation at talento ng aking ate ay maituturing ng eksperto. Ngunit kumpara sa 3 ito, baka hindi siya tumagal ng higit sa 100 galaw. Ang 3 ito ay sina Jiang Feiye ng Sisui Dynasty, ang Crown Prince na si Zhou Tianlin ng Great Zhou Dynasty, at si Chen Shi ng Lori Dynasty. Si Jiang Feiye, narinig ko na rin, sabi ni Sito Jengwo. Sabi nila, siya ang babaeng henyo na minsan lang lumitaw sa 100 taon sa Sisui Dynasty. Kahit talento o itsura, parehong nasa tuktok. Ano kaya ang cultivation ng 3 ito? Tanong ni Chinyu. Miss Tapwater, Jiang Feiye, 20 anyos ngayong taon, ay nasa peak phase Wonder Realm na. Bukod dito, mayroon siyang mga immortal artifact na nasa 3 antas pataas at suportado ng isang kilalang immortal clan. Balita ko, tinanggap na siyang disipulo ng isang elder ng immortal clan. Masasabing siya ang may pinakamaraming magic weapon, sa 3. Tungkol naman kay Zhou Tianlin, siya ay isang taong malupit. Para makamit ang layunin, gagawin niya ang lahat. 35 anyos.
Kung nakalagpas na ba siya sa Face Wonder Realm ay misteryo pa rin. Bagamat wala siyang suporta mula sa Immortal Clan. Napakataas ng kanyang talento at nakalikha siya ng sariling body refining cultivation technique na lalong lumalakas kapag malakas ang kalaban. Sa ngayon, wala pang nakakaalam ng tunay niyang lakas. Ngunit masasabing siya ang pinaka-nakakatakot sa tatlo. Tungkol naman kay Chen Shi. Napaka-misteryoso niya. Ilang taon na ang nakalipas. Bigla siyang sumikat at tinalo ang lahat ng henyo ng mga malalaking sekta. Bukod dito, mabait ang ugali ni Chen Shi. Ang mga sektang natalo niya ay hindi nagtanim ng galit. Bagkus ay ibinigay pa ang kanilang mga pinakamahusay na teknik. Ang cultivation ni Chen Shi ay nasa peak Face Wonder Realm din. Ang taong ito ay tiyak na hindi simple. Marahil siya ang tunay na as, sa huli. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong makaharap ang tatlong ito. Sabi ng ikatlong prinsipe, bibigyan kita ng isang uri ng magic weapon para mapataas ang tsansa mong manalo. Sige na, hindi tayo uuwi hanggat hindi lasing, sigaw ni Yan Yan. Napailing na lang ang ikatlong prinsipe. Kaarawan ko ngayon. Lumipat ang eksena sa hating gabi. Ngayon, maaari mo nang sabihin kung ano talaga ang ugnayan mo sa Batfong Dawn, Wind Splitting Battalion, tanong ni Qin Yu. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Simula ng ikatlong prinsipe, nagpadala ang aking Haunuet Imperial Dynasty ng isang hukbo sa lungsod ng Tanfong para tumulong sa pagsugpo sa mga kalapit na Yao Clan, Demon Clan. Sa prosesong iyon, nakasalamuhan namin ang hukbo ng Batfong Dawn. Kaya't magkasama kaming lumaban. Noong panahong iyon, patuloy ng ikatlong prinsipe, bata pa ako, padalos-dalos kumilos, at hindi maingat kaya napalibutan ako ng mga Yao Beast. Salamat sa Batfong Dawn ninyo. Nailigtas ako, kung hindi, matagal na akong namatay doon. Masasabing may utang na loob akong buhay sa Batfong Dawn. Ngunit ang kakaiba, pagkatapos kong bumalik sa Haunuet Imperial Dynasty, tila iniiwasan ng lahat na banggitin ang nangyari noon. Maraming beses na rin akong nagpadala ng mga mensahero. Umaasang makaganti sa kabutihang loob na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, walang tugon. Ngunit ngayong araw, nakatagpo ako ng isang tao mula sa Batfong Dawn. Marahil ito ay tadhana, o marahil ito ay kapalaran. Kapatid, nagkasundo tayo agad pagkikita pa lang. Sabi ng ikatlong prinsipe, dito ako matutulog ngayong gabi. Magkwentuhan tayo ng mga nakaraan. Bukas, isasama kita sa Imperial Court. Ipakikilala kita sa aking kapatid na babae, ate, at kapatid na lalaki, kapatid. Oo nga pala, kasama ko rin ang ate noon. Siguro abala lang siya ngayon. Bukas, isasama kita para makilala siya. Lagi rin niyang naaalala ang utang na loob sa Batfong Dawn. Tulad ko. Sige, sagot ni Qin Yu. Kinabukasan, sa lungsod ng Haunuet. Kapatid na Qin, ano sa tingin mo ang mga gwardya ng aking Haunuet Imperial Dynasty? Tanong ng ikatlong prinsipe. Napakalakas ng cultivation. Puno ng sigla ang dugo. Lahat ay henerasyon ng magigiting. Sagot ni Qin Yu. Tama ka, sila ang Imperial Court Inner Guards. Hindi ko ililihim sa iyo. Lahat sila ay lumahok na sa pagpuksa sa Yao Clan, Demon Clan. Tara na, naghihintay ang ate ko. Biglang may malakas na sigaw mula sa loob, isang maliit na bagay lang. Hindi ninyo magawa, para saan pa kayo, mga walang silbi. Ate, anong nangyari? Tanong ng ikatlong prinsipe. Kayong lahat, umalis muna kayo, sabi ni Hao Yu. Nakakahiya kay Ginoong Qin. Maupo ka, Ginoo. Ang Haunuet Royal Family. Tunay ngang kahanga-hanga, mga first-grade immortal artifact. Ginagawang upuan at mesa. Puna ni Qin Yu. Nagbibiro ka, Ginoong Qin. Uminom ka ng tsaa. Kahapon, abala ako sa ilang bagay kaya hindi ko naipahayag ang aking pasasalamat sa Batfong Dawn. Sana'y pagpasensyahan ako ni Ginoong Qin. Si kapatid na Qin ay hindi makitid ang isip. Hindi niya iyon didibdiban. Sabi ng ikatlong prinsipe, mabuti kung ganoon, Ginoong Qin. Naghanda ako ng regalo. Biglang pumasok ang isang Imperial Guard na naguulat.
Kamahalan. Kamahalan. Anong nangyayari? Si Chen Shi. Dumating si Ginoong Chen. Bakit siya nandito? Pababain mo siya. Karirinig lang ni Qin Yu na banggitin ni Zuan Yuanyi ang pangalang Chen Shi. Hindi niya inaasahang narito na rin ito. Si Chen Shi ng Lori Dynasty ay bumabati sa inyo. Pumasok siya. Kuya, tawag ni Qin Yu. Kapatid na Qin. Hindi ko inaasahang narito ka rin, sabi ni Chen Shi. Kapatid na Chen Shi, hindi mo ba kilala ang isang ito? Tanong ng ikatlong prinsipe. Ako ang ikasyam na prinsipe ng Chon Dynasty. Bumabati sa banal na babae ng Hao Nuet, pakilala ni Sito Zhengwo. Mula pala sa Chon Royal Family. Maupo kayong dalawa, sabi ni Hao Yu. Banal na babae ng Hao Nuet. Naparito ako ngayon dahil may hihilingin. Ano iyon? Ginoong Chen. Ang sinaunang bundok ng mga demonyo, Ancient Demon Mountain, na pinipigilan ng Hao Nuet Royal Family. Nagkaroon ba ng pagbabago kamakailan? Tanong ni Chen Shi. Wala akong ibang ibig sabihin. Kailangan ko lang ang puso ng isang uri ng Yao Clan, Demon Clan. Ayon sa aking impormasyon, ang Yao Clan na ito ay nakapiit sa loob ng Ancient Demon Mountain. Kaya't handa akong tulungan ang Hao Nuet Royal Family na lutasin ang kaguluhan sa Demon Mountain. Bilang kabayaran, isang Yao Beast lang ang kailangan ko. Ang pagsugpo sa Ancient Demon Mountain ay nangangailangan ng malaking halaga at hindi gaanong epektibo. Sabi ni Chen Shi, mayroon akong paraan na tiyak na 100% epektibo. Ano sa tingin mo? Sige, isang Yao Beast lang naman. Hindi iyon problema para sa Hao Nuet, sagot ni Hao Yu. Kung may plano na si Ginoong Chen, iaasa na namin ito sa iyo. Maraming salamat, banal na babae ng Hao Nuet. Oo nga pala, kapatid na Qin. Maaari mo ba kaming tulungan? Tanong ni Chen Shi. Dahil si kapatid na Chen ang nagsabi. Siyempre hindi ako tatanggi, sagot ni Qin Yu. Mabuti, mabuti. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Mas mabuting umalis na tayo kaagad. Bakit nagmamadali? Tanong ni Zuan Yuanyi. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Umalis na tayo kaagad, sabi ni Zuan Yuan Hao Yu. Magpapadala ako ng mga tao para ihatid kayo sa Ancient Demon Mountain. Maraming salamat, banal na babae ng Hao Nuet. Makalipas ang ilang sandali, kapatid na Qin. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Dito pa tayo nagkita ni kapatid na Chen, sabi ni Sito Zhengwo. May tanong din ako, sabi ni Qin Yu kay Chen Shi. Naiintindihan ko, pagdating natin sa Ancient Demon Mountain. Ipapaliwanag ko sa iyo. Haha, sige na, magsaya kayo sa inyong muling pagkikita. Hindi ko na kayo iistorbohin. Sabi ni Sito Zhengwo at umalis kasama ang iba. Makalipas ang ilang sandali, narating na ng grupo ni Qin Yu ang Ancient Demon Mountain. Ito ang Ancient Demon Mountain ng aming lahi. Sabi ng naghatid sa kanila. Mahina ang aking cultivation kaya hanggang dito lang ako makakapaghatid. Sa susunod na bahagi ng daan. Mag-ingat po kayo. Kapatid na Chen, maaari mo na bang sabihin sa akin ngayon? Tanong ni Qin Yu. Ang tunay na pagkatao ni Chen Shi, paliwanag ni Sito Zhengwo, ang ikasyam na prinsipe. Ay ang ikalabimpitong prinsipe, Shiki, Thap THT, ng ating Chon Dynasty. Siya rin ang bunso. Ganoon pala, sabi ni Qin Yu. Si Shiki, ikalabimpito, patuloy ni Sito Zhengwo. Mula pa nang ipanganak ay dinala na sa Lori Dynasty. Kaya't ang mga nakakaalam ng tunay niyang pagkatao ay mabibilang lang sa daliri. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa kanya, nagkaroon din ng kaunting pangalan ang Lori Dynasty. Shiki, si Qin Yu ay kapatid na natin. Kaya huwag kang mag-alala, sabihin mo ang iyong layunin. Kuya Qin, sabi ni Chen Shi, Shiki. Ang cultivation technique na aking pinag-aaralan ay tinatawag na Sun Swallow ang Heaven Devouring Art. Maaari itong lumamon ng lahat ng bagay para mapalakas ang cultivation. Kung Desolate Beast ang lalamunin, makukuha ang bloodline nito. Kung Yao Beast, Demon Beast, ang lalamunin, makukuha ang puso nito. Kung tao naman,
Ang limitasyon ng teknik ay ito, hindi ito maaaring lumamon ng tao. Haha. Kamakailan, patuloy ni Chen Shi. Ang aking cultivation ay nakarating sa isang bottleneck. Kaya kailangan ko ng ilang malalakas na Yao Clan, Demon Clan, o Desolate Beast para malampasan ito. Dati, marami na akong nilamon na karaniwang Yao Beast pero walang epekto. Para malampasan ang bottleneck, kailangan ng mataas na antas na Yao Beast o Desolate Beast. Sa kasamaang palad, napakahirap makahanap ng mataas na antas na Yao Beast o Desolate Beast. Balak ko na sanang sumuko. Ngunit sinabi sa akin ni Kuya Jiyu, 9th brother, ika-9 na Kuya Sito Jengwo, na nagkaroon ng kaguluhan sa Ancient Demon Mountain ng Haunawat Royal Family. Kaya naparito ako. Kapatid na Chen, hindi kaya ikaw ang may kagagawan nito? Tanong ni Chin Yu kay Sito Jengwo. Kuya Jiyu, hindi naman siguro. Gulat na sabi ni Chen Shi. Oo man o hindi. Ano naman ngayon, sabi ni Sito Jengwo. Tara na, gawin na natin ang dapat gawin. Makalipas ang ilang sandali, kita nyo, turo ni Sito Jengwo. Iyon ang puso ng Ancient Demon Mountain. Nilikha ng pinakamalalakas na formation master ng Haunawat Royal Family na nagtulungan. Ngunit ang formation na ito, hindi malinaw kung bakit, ay nagkaroon ng ilang problema, na nagpahina sa selyo. Ilang mga Yao Clan na nakapiit ay unti-unting nagigising. Kung lilipas pa ang ilang panahon at gumuho ang formation, lahat ng Yao Clan sa bundok na ito ay majay gising. Sa panahong iyon, magdurusa ang mga nilalang, para ayusin ang malaking formation na ito. Kahit ang Haunawat Royal Family ay mangangailangan ng napakaraming tao, yaman, at oras, at makakasama rin ito sa cultivation ng mga lalahok.